Acliletos Hydro Farm po, sinimulan ko po siya as hobby lang, libangan ko lang. Kasi post-pandemic po noon, nung umuwi ako, galing ako sa abroad noon, nag-for good na ako sa Pilipinas noon, kaso post-pandemic pa, kaya naghanap ako ng mapaglilibangan. So ito nga yung isa sa naisip ko, inumpisahan namin siyang gawin sa mga DIY na mga materialis lang. Una, kumuha kami ng mga kahoy sa tulong ng tatay ko, ng mga tito ko, tsaka pinsan. Binuo namin tong greenhouse namin na maliit lang, gawa siya sa kahoy at tsaka sa mga buho lang. Hanggang sa, eto na, unti-unti nang nag-expand, then in-upgrade na namin hanggang sa naging bakal na yung pundasyon niya, tsaka lumuwang na. Ang trabaho ko po sa abroad noon, electronics technician po ako, then maintenance na rin po. So kaya may background po ako sa electronics. Nagtapos din po kasi ako ng electronics engineering. So kaya naman naisip ko na mag-hydroponics kasi farming siya na ginagamitan siya ng makabagong mga technology ngayon. So para mai-apply ko yung knowledge ko, saka pinag-aralan ko, ito yung naisip ko na mapaghahalo ko yung hobby, tsaka yung aking knowledge para mapaunlad ko yung pagpa-farming gamit yung hydroponics. So yung mga challenges po na-encounter ko dito nung nag-uumpisa pa lang, unang-una yung market eh. Nung una hobby lang kasi, hindi ko siya iniisip yung market niya. So sariling harvest lang talaga siya nung ang pakay namin eh, yung maka-harvest lang tapos makain lang namin, ganun. Tapos nung hindi pa ako nakaka-harvest, may pumupunta na para bumili. So yun yung naisip ko na i-market siya. Then nung may bumibili na naman, kaso hindi siya sapat para maubos. So naghanap ako ng market ko ngayon. Ang ginawa ko ngayon, may bagong tayong Korean shop dito. Inalo ko sila, then kumuha naman sila sa akin. Hanggang sa ngayon, dito na sila kumukuha sa akin. Tapos sa palengke naman, nagdadala din ako doon ng lettuce namin. So okay naman, nagkakatuwang na yung mga customer namin plus yung mga nagbo-walk-in po dito sa amin. Yung mga lettuce naman na ina-expect namin na ma-overage or nasosobra na sila sa edad kasi pumapait din sila. So yung iba dito is nire-reject talaga namin, binibigay namin pakain sa mga alaga naming hayop. Then yung iba, bago pa siya ma-reject, ginagawa namin ng paraan. Ginagawa namin silang salad, crab rolls, ganun. Yung lettuce farm po kasi namin, one-man team lang po talaga ako dito. Bali, may katulong lang po ako nung gumawa ng greenhouse, then ako na yung mag-isang nag-manage. So kung ano po yung nakikita ko na pwede ko pang i-upgrade or idagdag, ginagawa ko siya para mas gumanda yung maging harvest ko, tsaka mas maging maganda yung mga lettuce ko. Sa hydroponics farming naman po kasi, depende ang budget. Pwede po kayo mag-start ng maliit, pwede kayong mag-start kagad sa malaki. Pero masasuggest ko po, kung mag-start po talaga kayo sa maliit muna. Para yung mga problema, yan, mga troubleshooting, ma-encounter nyo muna sila bago kayo mag-expand.